Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday, 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan, 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag na bigat kanya yung amin na po. Araw ng Biyernes, ngayon ay January 9 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIC Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong Katoda Balita, ako si Liway Manantan, Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susan niya daw. At sa technical kasama natin Kaaron Richard Olanday. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal. General amnesty sa di nakabayad ng PhilHealth contributions. Inihayag ni Pangulong Marcos. Todo Balita. 150 billion pesos ang program funds sinabmon sa Supreme Court. Todo Balita. Mga bato na sinlaki ng kotse ibinuga ng Mount Mayon. Todo Balita. Sa balitang lokal, Governor Gico pangungunahan Lingayen Gulf Landings Commemoration Program ngayong umaga. Todo Balita. Pagbubukas ng 156 Founding Anniversary at Town Fiesta ng Poso Rubio sinimulan na. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, 12 teams nagkumpirmang papadyak sa Asian Cycling Track Championship sa Tagaytay. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na magpatupad ng general amnesty para sa mga hindi nakakabayad ng kontribusyon. Sa isang video message ng Pangulo, sinabi nito na batid niya na ang 3% na ibinabayad sa PhilHealth kada buwan ay nararamdaman din ng mga Pilipino. Sa aming patuloy na tumulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa tinatawag nating healthcare, inutusan ko po ang PhilHealth na magpatupad ng general amnesty para sa mga negosyante, private employers, mga self-employed na ating mga kababayan na hindi nabayarang kontribusyon sa PhilHealth, pahayag ng Pangulo. Ngayong 2026 anya, gagawin itong one-time waiver para sa interest ngayong taon, bagamat gagawin na rin ito kada taon. Sa kautusan ng Pangulo, ang mga employer ay bibigyan ng 1 taon para mabayaran lahat ng missed contributions mula 2013 hanggang 2024. Base sa pagtaya ni Marcos, ang hakbang ay makakatulong sa may 300,000 na benepisyaryo. Inihikayat din ng Presidente ang mga employer na i-update ang lahat ng impormasyon o magparehistro o kaya irehistro ang mga empleyado sa Yaman ng Kalusugan o YAKAP program.
Dumulog kahapon sa Supreme Court sina Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice at mamamayang Liberal Representative Leila de Lima para hilingin na maideklarang unconstitutional ang 150.9 billion pesos na unprogrammed appropriation sa 2026 national budget. Batay sa 41 pahinang petition for certiorari and prohibition na inihain sa Supreme Court. Hiniling din ng dalawang mambabata sa mataas na hukuman ang agarang pagpapalabas ng temporary restraining order o kaya writ of preliminary injunction at status quo ante order at iba pang injunction remedies. Bukod dito, ipinadedeklara rin ng mga mambabata sa mataas na tribunal bilang null and void ang section ng General Appropriations Act dahil sa pagiging repugnant o sa konstitusyon. Tinukoy bilang respondent sa petisyon ang Senate of the Philippines na kinakatawan ni Senate President Tito Soto, ang House of Representatives na kinakatawan ni House Speaker Bogie D. III, Executive Secretary Ralph Recto at Budget and Management Secretary Rolando Toledo. Sinabi ni De Lima na kahit meron ng vinito ang Pangulo doon sa GAA na 90.5 billion pesos, may natira pa rin na 150.9 billion pesos na unprogrammed appropriations na dapat wala. Tutulak patungong United Arab Emirates si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na linggo para sa isang araw na working visit. Sinabi ni Palace Press Secretary o Officer Attorney Claire Castro na magtutungong Abu Dhabi ang Pangulo sa Lunes o tumungo kahapon dahil na rin sa paanyaya sa Lunes, January 12, dahil na rin sa paanyaya ni King Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ng UAE. Sa nasabing working visit ay para sa Abu Dhabi Sustainability Week kung saan tatalakayin ang mahakbang para isulong ang global sustainability. Pinag-iingat ng FIVOX ang publiko na huwag lalapit sa may dalisdis ng Bulkang Mayon dahil sinlaki ng kotse ang bumabagsak na malalaking tipak ng bato mula sa bulkan. Ayon kay FIVOX Director Teresito Bacolcol, patuloy ang pagtaas ng bilang ng rockfall events mula sa bunganga ng bulkan na nakapagtala ng isang volcanic earthquake, 162 rockfall events at 50 o 50 na pyroclastic density currents uuson sa nakalipas na 24 na oras. Ang pagtilapon ng mga bato o rockfall events na naitala sa Maisi, Bonga at Basod Gills sa may timog, silangan at southeastern flanks ng bulkan malapit sa Daraga, Legazpi at Santo Domingo. Ipinaliwanag na ang rockfall ay nangangahulugan ng parehong supply ng magma na nagdudulot ng paglaki ng lava dome na nagiging unstable kaya't bumabagsak at nagkakaroon ng rockfall event sa bulkan. Sinabi pa ni Bacolcol, maaaring bumilis ng may daan-daang kilometro kada oras na lubhang mapanganib sa mga tao. Inanunsyo ng Department of Agriculture na posibleng umabot sa maximum suggested retail price na 45 pesos kada kilo ang imported rice, bunsod na rin ng palitan ng piso kontra dolyar at presyo ng bilihin sa ibang bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., kasalukuyan ay nasa 20% ang taripa na naaprubahan ng Council para maipatupad sa Enero 16. Unang sinabi ng kalihim na ang anumang pagbabago sa MSRP ay maikokonsidera makaraan ang implementasyon ng mataas na taripa sa imported rice. Sa January 16, tataas ng 20% mula sa kasalukuyang 15% ang rice import duties bilang pagtalima sa regulatory at procedural requirements para dito. Tumako naman tayo sa mga balitang lokal.
Pesya, sa balita mula sa Kapitolyo, espesyal na araw ang araw ngayon, January 9. Dahil ngayong araw, i-commemorate ang 81st Lingayen Gulf Landings Anniversary, kasabay ang pang-19 na taon ng Pangasinan Veterans Day. Pangungunahan ni Governor Ramon Gico III ang nasabing programa na mag-uumpisa sa pamamagitan ng Thanksgiving Mass ngayong umaga. Susundan naman ito ng wreath-laying ceremony kasabay ng 21 gun salute. Ibibigay ni Vice Governor Mark D. Guzman Lambino ang welcome remarks. Pagkatapos nito, susundan ng Governor's message ni Governor Ramon Gico III. Dadalo naman para magbigay ng inspirational message ang guest of honor and speaker na si Secretary Gilbert Teodoro Jr. Sa lungsod ng Dagupan, sa inilabas na anunsyo ng lokal na pamahalaan ng Dagupan, magkakaroon ng aktibidad sa January 15 alas 3 ng hapon sa West Central Elementary School 1. Kaugnay pa rin ito sa Dagupan Liberation Day, 81st Bunuan Blue Beach, MacArthur Landing. Inaasahan naman na magkakaroon ng wreath-laying program ngayong umaga. Kaugnay pa rin sa commemoration ng Lingayen Gulf Landings, mamayang hapon naman may inihanda na aktibidad ang Pangasinan Polytechnic College o PPC. Ito ang World War II MEMS, anyari sa Lingayen Gulf Landings. Magkakaroon ng online chikahan kasama ang mga youth advocates mula sa lalawigan ng Pangasinan. Ito ay pangungunahan ni na Professor Nicanor Hermono Jr. ng Pangasinan Polytechnic College, kasama pa ang iba pang mga resource persons na sina Kevin Ibasco, Jubilee Ira Marquez, John Marlon de Vera, John Joseph Aysaya or Pilya. Sa bayan ng Pusurubyo, sa pagsisimula ng ika-156 na founding anniversary at town fiesta ng nasabing bayan, isinagawa ang Municipal Day of Prayer and Thanksgiving na pinangunahan ng mga lider ng Pusurubyo Minister Movement na dinaluhan ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan ng Pusurubyo sa pangunguna ng mga municipal officials, kasama sina Mayor Calvin Chan, national government agencies, mga guro, mga senior citizens at mga active na religious sector at mga estudyante. Sa nasabing okasyon, sama-samang inialay ang mga panalangin para sa iba't ibang sektor ng lipunan, sa mga lider ng bansa at higit sa lahat para sa patuloy na paggabay sa kaunlaran ng bayan ng Pusurubyo. Nagbigay naman ng pasasalamat si Mayor Calvin Chan sa mga religious leaders na nanguna sa nasabing aktibidad sa kanilang pagmamahal sa bayan. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Kumpirmado na ang pagdating ng 12 teams para sa 45th Asian Cycling Confederation Track Championships na lalarga sa Tagaytay City Velodrome sa March 25 hanggang 31. Magbabalik sa Pilipinas ang Asian Meet matapos ang mahigit 3 dekada sa poll ng ganapin ito sa bansa noong taong 1995. Ayon kay Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino, handa na ang Tagaytay City na mainit na salubungin ang mga kalahok sa prestigyosong Asian Championships. Patuloy naman ang pananalasa ni Alex Ayala matapos pulbusin si Petra Marcinko ng Croatia sa pamamagitan ng score na 6-0 at 6-2, demolasyon upang makapasok sa quarterfinals ng 2025 ASB Classic kahapon sa AST Tennis Center sa New Zealand. Nagtala si Ayala ng matikas na 64% sa first serve win kumpara sa 31% lamang ni Marcinko. Nailista pa ng reigning Southeast Asian Games champion ang perpektong 6 of 6 break points
1 at 12 EDGE sa service points 1. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita, ako si Liway Manantani Paragire. Ang oras po natin alas 5:20 ng umaga. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. DWIZ. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainio at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Monday to Friday, 1 p.m. DWIZ
Network News. Liway Manantan At Isusan Yadaw. sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:25 na po ng umaga sa pangalawang bahagi ng Todo Balita. Kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragire. So ngayong araw nga po ay commemoration ng Lingayen Gulf Landings. 81 years na po mga kaibigan. Ito po yung pagdaong ng Allied Forces dito sa Lingayen Gulf. Hindi lang po doon sa bahagi ng Lingayen, kundi hanggang Dagupan, San Fabian, palagay ko hanggang La Union. Pero dito sa Lingayen Gulf, ang pagdaong po nila ay January 9. At magkakaroon nga po na, kagaya nung mga nakaraang taon, magkakaroon ng special na program ngayon. 81st Lingayen Gulf Landings Anniversary, kasabay nga niyan yung pang-19 na taon ng Pangasinan Veterans Day. Etong Pangasinan Veterans Day, nagkaroon po yan sa pamamagitan ng ipinasa noon ng Sangguniang Panlalawigan na kasabay ng Lingayen Gulf Landings. Ito yung commemoration ng pagdating nga ng Allied Forces, ay yung commemoration din ng pagbibigay-pugay sa mga Pangasinan veterans, sa mga veterano. Noong nakaraang taon, marami pa. Actually, wala nang 50. Baka wala nang, nakalimutan ko yung exact number. Baka mga 20 plus na, less than 30 na lang yung buhay pa hanggang sa ngayon na mga veteranong mga Pangasinense na nakilaban kasabay ng mga Allied Forces noong panahon na yon. So malalaman natin mamaya kung ilan pa kaya ang surviving o ilan pa kaya ang buhay. Yung pinakamatanda ay nag-celebrate ng kanyang kaarawan nung nakaraang taon kasi nasa bagong taon na tayo. Siya po ay naka-wheelchair na ng ilang taon. Pero yun nga, malalaman natin mamaya kung ilan pa yung nabubuhay o yung buhay pa hanggang sa kasalukuyan na mga veterano ng World War II. Karamihan sa kanila kasi ay sumabak sa giyera noong mga edad pa lang sila, 19, 18, mga kabataan pa. Kanya naman hanggang sa kasalukuyan ay mga buhay pa sila. So magkakaroon ng wreath laying mamaya, kasabay ng 21 gun salute, pagkatapos po yan ng Thanksgiving Mass. Ang misa ay mag-uumpisa ng alas 7 ng umaga. So nakita natin dito, guest of honor and speaker, si Secretary ng Department of National Defense, Gilberto Teodoro Jr. Sana makarating siya this time dahil ilang taon na rin siyang ini-invite. Kaya lang because of his hectic schedule ay hindi po natutuloy yung kanyang pagdating. So, syempre, yung mga selebrasyon, andyan sina pangungunahan ni Governor Ramon Gico III at Vice Governor Mark Lambino. Kasama ang mga opisyales mula sa Veterans Administration. Kasama sila lalo na yung provincial office, kasama sila sa punong abala, kasama sa provincial government, kasama sa punong abala diyan ang Pangasinan Tourism Office. Samantala, isa sa mga mainit na balita ngayong week na to o nung nakaraang linggo dahil Lunes na pala. Nung nakaraang linggo ang pagkakahuli kay Joshua Rosario Layacan na wanted sa napakaraming tao diyan sa lungsod ng San Carlos dahil naman sa hindi maibalik yung kanilang mga cash investments na umabot na sa napakalaking halaga. Kahapon nakita ko ito. Actually, nahuli siya sa Malasiki sa bisa ng warrant of arrest. So ito nakita ko, nakapost pala ito sa Facebook page ng NBI Dagupan District Office 2 days ago o 3 days ago. Nakalagay dito, a warrant of arrest has been issued by the Regional Trial Court, Branch 77, 1st
Judicial Region, San Carlos City, Pangasinan against Joshua Rosario Layacan, Mr. Layacan for brevity. And he is co-accused in connection with multiple cases filed by the National Bureau of Investigation, Dagupan District Office, for syndicated estafa. Violation po yan ng Article 315 ng Revised Penal Code as amended by Republic Act 10951. Kaugnay sa Presidential Decree 1689, ito yung decree increasing the penalty of certain forms of swindling or estafa. And yung Republic Act 10175, ito naman yung Cybercrime Prevention Act of 2012, at ng Republic Act 11765, ito yung Financial Products and Services Consumer Protection Act. So yung mga kaso na i-file laban sa kanya kay Joshua Rosario Layacan ay nasa ilalim ng criminal cases number 14169, 14170, 14171 at saka 14172 at no bail for 4 counts. Ayon pa rin dito sa press release ng NBI Dagupan, si Mr. Layacan, reportedly the Chief Executive Officer and founder of JRL Cuarta Trading Company, has already been apprehended by our PNP counterparts by virtue of the above-mentioned warrant of arrest. Ang sabi pa ng NBI, we commend, sabi ng NBI, we commend the PNP for their successful operation. However, Mr. Layacan Mr. Layacan's co-accused, ito po ang kasama niyang nasampahan ng kaso, sina Patricia Rosario Layacan, Erica Rosario Layacan, Wendy G. Edquibal Rico, Joyce Fermin Gutierrez, Althea de Vera, Christine, Daniela Castro at Jubilin Lumibaw remain at large. Sabi pa ng NBI Dagupan, the public is encouraged to report any information that may help locate the above-mentioned subjects through our official page. Ito yung email din nila, dagupanNBI@gmail.com. Further, the victims of JRL Cuarta Trading Company are advised to file a complaint before the nearest NBI office or with our counterparts. We assure the public that the NBI remains steadfast in its duty to safeguard the public, and we will continue pursuing justice with integrity and dedication for the community. Yan po yung press statement naman o press release ng NBI Dagupan District Office. Kaugnay nito, nagbigay naman ng reaksyon si San Carlos City Mayor Julier Ayoy Risuello sa pagkakahuli nga dito kay Joshua Layacan, na ang sabi niya nung nakaraang taon ilang beses na siya ay inimbita sa sangguniang panlungsod ng San Carlos para magbigay ng paliwanag patungkol nga sa nasabing issue dahil napakaraming mga kababayan nila sa San Carlos ang nag-invest at nagtiwala kay Mr. Layacan. Ilang beses din niyang inisnab ang imbitasyon hanggang finally nung umappear siya first week ng Oktubre, siya ay nangako na ibibigay niya o ibabalik niya, babayaran niya yung mga investors by I think December 4. Pero hindi nangyari yon. Pero ito, pakinggan na lang po natin si Mayor Ayoy Risuello sa isang sinagawa nilang press conference noong isang araw kaugnay nga dito sa pagkakahuli kay Joshua Layacan at patungkol sa issue na to. Nais sa katuparan po, lalo na po yung mga nasaktan, mga nag-invest, na unang-una po agam-agam baka mamaya mawala dito sa Pilipinas si Mr. Layacan, na biglang makapag-fly sa ibang bansa. So wala na po yung agam-agam nila yan. Pangalawa po, yung malaman kung nasan siya. Ngayon po, nandyan po siya sa police station sa Malasiki. Pangatlo, yung makasuhan po siya. So dahil po dun sa kasong final sa kanya, merong warrant of arrest, without bail po yan. Hindi po po yan, syndicated large scale estafa. Non-bailable po yan. Junior. Hindi na po siya hindi po siya makakapagpiyansa diyan, no. Pang-apat po, alam ko naman po ang hinihiling lalong-lalo na sa mga puso ng ating mga kababayan, yung maibalik po yung investment.
marami pong nagtatanong sa akin, Mayor, maibabalik pa po ba? Hindi ko po hawak yung isip ng tao. Siya lamang po ang makakasagot kung maibabalik niya pa po yung investment niyo. Actually, kung kanina lang po, ilang tao ho ang nagpunta sa akin dito sa opisina. Umiiyak pa ho sa akin. Nakakaawa ho talaga. Ang sabi ko po, mag-file sila ng kaso. Kasi kung hindi po sila magpa-file ng kaso, paano kung nakipag-areglo yan? Eh, wala kayong kasong final. Ayan. So, at least, mag-file na lang po kayo ng kaso ninyo para kung makikipag-areglo man po siya, may habol po kayo. No? Napakachikit man itong isipin na itong nangyaring ito ay maraming naapektuhan. Marami pong nasirang buhay. Marami pong kasi mga naglong. No? Pero, let's look at it on a brighter side. No? Yung sabi niyo po dati, sana po makulong na. Andyan na ho, nakulong na ho. Sana po malaman namin kung nasaan siya. Andyan po siya sa Malasiki. Sa pagkakahuli niya man po o pagkaka-surrender sa kanya kung ano man po yung nangyari sa kanya. Tama lamang po na panagutan niya. Dahil kailangan pong mabigyan ng hostisya yung mga taong humihingi nito. At dapat lamang po na yung mga taong ito ay mabigyan natin ng linaw kung ano po talaga ang mangyayari doon sa kanilang investment. Ako po kasi, dahil meron po kasi nagsabi, inamin ko daw na 2 bilyon. Hindi ko po inamin. Base po yan sa informasyon na dumarating sa atin. Kasi po, ang sama ho nung sinabi, inamin ko, ba't ko aaminin? Hindi ko naman alam kung magkano talaga. Meron pong, based on the information on hand na binigay po sa atin, mga 2 bilyon po daw ang sinasabi. Yun po ang sinasabi nila. So ako po, hindi naman po ako yung nandun pa na nagko-compute kung ilan yung investment nila. O yung ilan yung nag-invest at ilan yung mismong halaga nung na-invest sa kanya. Pero yun po ang sinasabi. Yun po yung sinasabi is 2 billion daw po. Mayor, do you have the number kung ilan po yung naging biktima dito sa San Carlos City? Ang sinasabi rin po, based on the information din po, no? Ang sinasabi po, it's either kulang-kulang 10,000, 9,000 plus or kulang-kulang 10,000. Yun po yung investors. Not only in the city of San Carlos, but in the different places din po. Yung mga investors niya. Hindi ko po maintindihan, baka doon po inabutan o doon po sila nag-decide na sumurrender. So, hindi ko rin po maintindihan kung bakit doon sila nag-decide mag-surrender sa Malasiki. Siguro po yung question na yan, siya na lang makakasagot kung sasagot po siya pagka tinanong po siya sa media o kung hinarap po siya sa media at kung magkakaroon po ng time, ay iharap po siya sa media. Hindi ko rin po ma-confirm kasi wala naman pong statement. Ang sinabi lang, nandun na po si Mr. Layakan sa Malasiki. I don't know kung sumurrender o nahuli po siya. Pero definitely, Mr. Layakan is already in Malasiki Police Station. Pero yung mga reklamo, Mayor, nakasampa dito sa San Carlos? Nakasampa po dito sa siyudad ng San Carlos yung mga kaso. Meron po siyang kaso nakasampa sa branch 77 doon po sa Quezon City. Pero yung una pong mga na-actionan, ang mas na-actionan po is yung dito. Hindi, mas na-actionan po yung dito na nagkaroon po siya ng warrant of arrest yesterday. Hindi, ang problema nga, marami naman siyang niloko. Oo. Siguro po, naunahan lang po. Pero di, siguro po, yung, kasi nakita ko po yung Republic of the Philippines versus hindi po complainant eh. Hindi, wala pong pangalan yung it's Republic of the Philippines versus. So, ibig sabihin po, it's a higher government, entity po ang nag-ano sa kanya. Alam niyo, lahat naman po ng tao kaibigan ko basta tinuring akong kaibigan eh. No? So, hindi po malayong sabihin sa akin o laging ini-issue sa akin, kaibigan niya, laging nakakasama yan, tinupuri niya. Hindi po malayong mangyari na sabihin nila lagi sa akin yan. Kasi ako naman
approachable. Kahit sino po kaya kong kausapin, kaya kong pakwentuhan. Kung may problema, kaya kong tulungan. Alam niyo po yung investments kami, napakaraming nadakli. So masasabi ko lamang po siguro is, ang mga taong invest dyan, umasa na magkaroon ng magandang buhay. Na doon sa pag-asa, na doon sa pag-iisip nila na magkaroon ng mas magandang buhay, ito po ang kinahinatnan ng kanilang ginawa or naisip na plano. So hindi naman po kasalanan ng tao eh. No? Hindi naman nila kasalanan, pare-parehas yan. Nagkataon lang po na ganitong nangyari, merong mga problema na lumabas, so lahat po sila naapektuhan. Hindi ko nga po maintindihan eh. Kasi hindi naman po ako nang enganyong mag-invest sila. Konti lang po sila. Hindi naman po lahat. At kadalasan po ng mga nagsasabi niyan, no? Yung iba po dyan, hindi nga po mga investor eh. Yung mga iniisip lang nila po gusto nilang lituhin yung isip ng mga tao. Pero meron din po merong mga nagsasabi na, si Mayor kasi ganito kaibigan niya yan. Anong eleksyon, humiram ng 200 million yan kay Joshua Layacan, yun ang pinang-vote buying yan. Wala ho akong utang kay Mr. Layacan, nilinaw ko na ho yan. Nung nandito ho siya sa Sangguniang Lungsod. Wala po akong utang kay Mr. Layacan na 200 million, 50 million, 100 million, 10 million, wala po. Wala po akong hiniram na pera sa kanya. At yun po. Hindi po ako nagpunta sa Christmas party niya, inimbitahan niya po ako sa birthday niya. One time. Tapos, yung guest of honor speaker po na sinasabi nila na pinopost pa doon sa vlog na guest of honor speaker ako, never po akong umatindi doon sa opening ng kanyang negosyo. Pangatlo po, yung nagsasalita po ako doon sa mga barangay, dinadatnan ko na po siya doon kasi hindi po ako yung nagsasama sa kanya doon or hindi po ako yung nag-invite sa kanya sa lugar doon. Inabutan ko na po siya doon. Sabi ko nga po pala kaibigan ako eh. Kung sino yung gustong lumapit sa akin, I can call him a friend. Pwede ko po siyang tawagin kaibigan ko. Mayor, idugtog ko sa tanong ni kapaborito Dennis. Would you say na yung pagkalink ng pangalan niyo sa GRL is may political color? Maybe. Pwede pong may political color yan kasi ever since naman po, right after pa lang po ng election, nililink na yung pangalan ko. Oo. Right after po na mahuli si Marid yung JRL, sabi ako na daw po yung nag-parade. Kasi daw po may utang akong 200 million sa kanya. Para hindi ko na daw bayaran, pinarate ko daw po. So there is something political between these issues that is na meron po dito sa yung mga nagsasabi po. So, meron po ako nakikitang kulay ng politika. Pero hindi po ako sure kung sino po yung behind nito. Pero siguro po, kahit naman sino makikita eh. Hindi man po tayo pinanganak kahapon na pinupuntirya po talaga. Sabi ko nga, bakit niyo pupuntiryahin yung tao na tumutulong pa? Diba? Yes, yung mga nabiktima, Mayor, sabi niyo kanina, dumudulog sa inyo, humingi ng tulong. No, yung mga particular na tulong at advice na nabibigay niyo sa kanila ngayon? Actually, hindi lamang po tulong. Yung iba pong humingi sa akin ng tulong, binigyan ko ng abogado, ako pa nagbayad ng abogado. Oho, totoo ho yan. Kasi nung una po, yung iba ayaw maniwala. Yung nag-stay po sa akin, na naniwala, ginawa ko po, pinatunayan ko sa kanila na tumutulong ako. So ako po nagbigay ng abogado. Ako po nagbayad ng abogado. So, yun nga po, nung lumalabas na yung issue na yan, at nakita na nila na tinutulungan ko na to, samot-sari po yung lumalabas sa social media. Anong ginagawang aksyon ng lokal na pamahalaan? Anong ginagawa ng mayor? Hindi yan tutulong kasi may pera din yan sa JRL. Investor din yan sa JRL. Hindi tutulong yan kasi kaibigan niya sa JRL.
At ayan o, kung tutulong kalalante, sa irap tutan, irabay totoo, you cannot please you cannot please everybody. Whatever it is that you do, meron at meron pong kukontra sa inyo, meron at meron pong magsasalita. Pero sa mga taong alam yung totoong ginagawa mo, no, hindi po sila ganyan magsasalita sa iyo. Yes po. Kung nakatakas na po, di, sa bagay, hindi nyo naman po kasi makikita sa police station na, ng Malasike yan. Dahil hindi po ihaharap sa inyo. It's either you're a family or you're the lawyer of the accused, no? Of the arrested person, para po makita nyo yan at hindi nyo po makakausap. Katulad nga po nung sinabi ko kanina, merong nag-post pa, nagpunta po ako sa Malasike, inanap ko po si Mr. Layakan, pero hindi ko po nakita at hindi po ako pinapasok kasi dapat lang po pala pamilya o kaya abogado. Alam mo naman pala, bakit ka pupunta dyan? Di po ba? Kung alam mo na ganyan, bakit mo pa pupuntahan? Para para meron ka lang masabi. Huwag po nating guluhin ang isip ng mga kababayan natin. Tulungan po natin sila. Good afternoon, Mayor. Good afternoon. You have said that you are also a victim here. Did you really invest with this JRL and how much? Alam nyo, ganito yan. If I was the one who invested, it will be a very, very big issue. Why did I say that I was a victim of this JRL? Ako po ay naging biktima dahil ako po ay naniwala sa kabaitan niya. Ako po ay naging biktima dahil pati mga kababayan natin dito sa syudad ng San Carlos na pinapangalagaan ko ay umiiyak na at nasasaktan na. So I was also a victim because he was very, very good in talking, makipag-usap, mangumbinse. When I presented him to those people here in my office, yun ang hiniling nila sa akin na sana po mailabas niyo si JRL, makausap namin. Nung nakipag-usap po siya dito sa aking opisina, sa akin sa opisina, at kasama po yung mga investors, yung mga nag-organize ng prayer rally, meron po silang napag-usapan. Nagbigay po siya ng araw. After na po magbigay ng araw, the day before po niyan, sinabi tinakbo siya sa ospital. Sige, sabihin na natin, give him the benefit of the doubt. Tumakbo siya sa ospital dahil kung ano na daw ang tumaas sa kanya. Ilang araw po siyang nando sa ospital, tapos hindi na rin po siya nakikipag-communicate. After po niyan, tinatanong ako ng mga kausap namin, Mayor, may chance pa po bang ang sabi ko sa inyo, magdemanda kayo. Kasi kung hindi man po matuloy yung pinag-usapan ninyo, at least may sarili na kayong aksyon. I had a series of meetings with them. Pero never po na nagpakita na si Mr. Layakan. One time lang po ang huling-huling nakausap ko siya. Kasi may message ko siya doon sa messenger. Sabi ko, andito na ang yung galing po sa Manilang Istasyon na kung saan mataas pong opisyal ng national ang namamahala sa istasyon na yun. O andito na sila, ganito. Ano pong gagawin ko? Ibalik mo yung pera ng mga kababayan natin, kako. Then after that po, wala na hong communication yan. That was November po yan, nung huling nakausap ko siya. Until now po, hindi ko na siya nakausap. Never ko na rin pong nalaman kung nasaan siya. Dahil po, magaling po matinig Sa pamamagitan po ng social media. Okay, bahagi po yan sa panayam kay Mayor Risuelio. Mahaba-haba pa po to dahil mahigit 22 minutes yung nasabing interview. Pero yun nga, nahuli na, kaya ang panawagan niya, pakiusap niya sa iba pang mga nabiktima, mga investors sa JRL Trading na magsampa rin sila ng kaso. Pumunta sila sa RTC diyan sa San Carlos City para mas lalong bumigat yung mga kaso na kanyang kakaharapin nitong si Joshua Layakan at lalong hindi siya makalabas. Anyway, yung mga una nang na-file na syndicated staff ay no bail recommended. Pero kaya lang importante na yung mga investors, sabi niya, ay magkaroon din sila ng aksyon sa pamamagitan ng pagpa-file din ng kaso. Although meron na nga yung ilan. Ulitin ko lang yung panawagan dito ng NBI Dagupan. Ang sabi po nila dito, the public is encouraged to report
Any information, kaugnay pa rin. Bukod sa pagpa-file ng kaso sa korte, pwede silang magbigay. Pwede rin po kayo, not only victim man kayo, investor o hindi. Kung makita nyo yung mga co-accused ni Mr. Layacan, pwede nyo daw i-report anumang informasyon para ma-locate yung nasabing iba pang kinasuhan. Pwede nyong i-report sa NBI na pinakamalapit sa inyo. Hindi lang NBI Dagupan, anumang NBI office na malapit sa inyo. O kaya pwede kayong magpadala ng email sa dagupanNBI@gmail.com. At yung sa iba pang mga biktima, sabi ng NBI, mag-file po kayo ng kaso laban sa JRL Quarta Trading Company o kay Mr. Layacan mismo. Mag-file din kayo ng complaint sa pinakamalapit na NBI office or with our counterpart, sabi po dito. So meron siyang co-accused na ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. May co-accused siya. Siguro yung iba dyan, staff niya. Yung iba ay mga kamag-anak niya. So, nasa custody po siya ng Malasiki Police Station. Sila po yung nakahuli. Antabayanan yung mga susunod ng update dyan kung ito turn over ba sa BJMP San Carlos City o kung ano ang magiging kahinatnan ng kaso na to. Although, kagaya ng mga iba pa na mga scam na nangyari na nung mga nakaraan, ang hindi ko makalimutan dyan, yung Rose Balahaja case na kung saan yung Rose Balahaja, siya yung sinasabing may-ari ng company na the same na na sistema, kukuha, mag-iengganyo, mag-encourage ng mga investors, mag-invest sila ng cash with the promise na buwan-buwan malaki yung interest na kanilang matatanggap. Kanya naman napakarami yung mga nag-invest. Na yung iba, ininvest na nila yung kanilang retirement, yung iba naman ay nagsangla pa. Kasi nga naman 10% na interest sa yung puhunan, napakalaki, 'di ba? Kaya talagang naengganyo po sila. Ang less moral lesson po diyan, kung meron kayong malaking cash, invest nyo na lang sa iba. Yung nakikita nyo, yung goods o kaya alam nyo may services talaga. Hindi yung invest kayo ng cash sa ang balik sa inyo ay malaking interest kada buwan. Paano na po yun? Too good to be true. Oras na po natin, 5:52. Magbe-break lang tayo sandali at babalik pa rin po tayo sa Todo Balita. DWIC. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Kaya sabay nating paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo na matakbo sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries,
eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ. Liway Manantan At Isusan Yadaw. sa Todo Balita. 5 minuto na lang mga kaibigan bago mag-alas 6 ng umaga. Advisory mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative, kanilang gustong ipahayag at iparating sa kanilang mga consumer members na ang Malimgas Manpower Services Company, ang dating contractor ng Senpelco sa meter reading and billing services, sila yung pumupunta dyan sa inyong mga kabahayan para for meter reading at para ibigay ang billing ninyo. Hindi na po connected sa Central Pangasinan Electric Cooperative o kaya Senpelco itong Malimgas Manpower Services Company. Sabi po ng Senpelco, ito nga Malimgas Manpower Services Company is no longer connected, affiliated, or authorized to transact on behalf of Senpelco effective pa noong January 1, 2026. Anong petsa na ngayon? Ngayon ay January 9. Dagdag pa ng Senpelco, anumang transaksyon, representasyon o mga aktibidad na isasagawa ng sino mang miyembro ng company na yon, Malimgas Manpower Services Company, at mga empleyado nito ay hindi na i-recognize at hindi na nire-recognize ng Senpelco. Lahat ng member consumer owners are hereby advised to coordinate only with officially designated Senpelco personnel and offices for any concerns, inquiries o kaya mga transaksyon. At sa power interruption advisory naman, tignan natin for January 9. Ayan, may naka-schedule po. Alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon sa Aguilar. Ang affected lang ay San Pedro Street, Lawag at saka Tambugan. Sa Aguilar pa rin, 8 a.m. to 5 p.m. Ang affected lang ay Balukbok. Ayan, bahagi ng part ng Aguilar sa Barangay Balukbok. Alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, ngayon pa rin po yan sa mga taramang affected area lang ay Kabaluyan, 2nd at saka Kakawitan. At sa San Carlos City, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, ang affected areas lang ay Bacnar, Sitio Ligaya, Sitio Tatao, Sitio Guguring, Sitio Mangasyan at saka Sitio Mamalang. So yan lang po yung mga affected area sa mga nabanggit nating mga bayan at sa lungsod ng San Carlos. Sa regular session naman ng Sangguniang Panlungsod ng Dagupan nitong kahapon ba yun o nung isang araw? Kahapon ay Thursday o kaya Wednesday. Marami ho yung mga measures na ipinasa. Ito naman ay mula naman sa kahilingan ng executive o kaya mula sa office ni Mayor Belen Fernandez. Ang sabi po dito ay marami nga yung mga naipasa para naman sa mga projects and programs for 2026. Pero nakasalubong ko kahapon si Councilor Dada Reyna Macalanda. Sabi niya, supportive po tayo at na gustong-gusto po na ilan sa mga talagang nagustuhan at saka talagang sinusuportahan. At sabi nga ni Councilor Dada, supportive naman po tayo sa mga programa para sa lungsod ng Dagupan. Pero gustong-gusto niya itong patungkol naman sa mga BHWs na magkaroon ng maximum ceiling ng edad ba. I think dahil alam po natin, sabi niya, na napakarami pong mga kababayan po natin sa mga barangay na bagamat yung edad nila ay lampas, nasa more or less 70 na, ay gustong-gusto pa rin makatulong at makapaglingkod sa kanilang mga kababayan, makatulong sa lungsod. Kaya lang para naman sa kalusugan at kabutihan ng mga senior citizens o elders na ng mga kababayan natin na gusto pa rin mag-BHW, ay lagyan na ng ceiling, maximum age, para naman hindi ma-compromise itong mga kababayan natin na to, sabi niya. Ang deeply appreciated itong tulong ng mga kababayan po natin na bagamat yung edad nila ay medyo
alanganin na hindi na dapat andyan sa labas, pero gustong-gusto pa rin nila. Primary, importante sabi niya, mapangalagaan yung kanilang kalusugan. Dahil itong mga barangay health workers, mga kababaihan to, frontliners po sila sa barangay. Ano man yung programa na ikakaskade ng anumang government agencies, national, ng city government, o kung ano pang mga departamento. Napakalaki yung papel ng mga BHWs. Pero we have to protect their health also, sabi ni Councilor Dada. Pero marami pa yung nabanggit niya, kaya lang wala na tayong oras, wala na akong oras. Bukas magkakasama-sama po tayo muli sa Todo Balita alas 5 hanggang alas 6 ng umaga sa mga kababayan po natin dito sa lalawigan ng Pangasinan. Commemoration po ngayon ng 81st Lingayen Gulf Landings. May pasok po. Di bale, Saturday naman na bukas. At syempre, kakasabay po niyan, commemoration din po dito sa Dagupan City. I don't know kung sa San Fabian kung nagkakaroon sila ng simpleng programa kaugnay dito sa Lingayen Gulf Landings. At bago ako magpaalam, Kaaron Richard, babati lang ako sandali ng ilan. Asan na yon? Where are you? Okay, eto. Good morning kay Achicora Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tabang. At syempre si Kaaron Gracielda Matro at si Nanay Dading. Si Sir Roberto Nimer, good morning. Kay Cecilia Morante, Yayo Yoko Batutay, Ernesto Musada Jr., Napoleon Co, Crisanta Ruiz, Pineda, Tristan Wyatt Gulay, Jerry Abalos, Glory Sanchez Maramba, kay Madam Rose Ke, good morning. Kay Sir Jujil Cruz Beltran, good morning. Papasok na po ba sa school? Maaga pa, alas 7. Hindi. Meron shifting pa rin ba? May shifting pa rin sa junior high sa Dagupan City National High School. Kay Romulo Espinosa, good morning. Kuya Benji Tan, magandang umaga po sa inyo. At sa lahat-lahat na patuloy na sumusuporta, hindi lang sa Todo Balita, kundi sa buong DWIC Dagupan. Sa ngalan ng aking partner, si Kaaron Susan Yadaw, sa technical, si Kaaron Richard Olanday. Ako naman po si Liway Manantani Paragiren, nagsasabi rin ng good morning kay Mother Helen Bernardo at saka kay Papa Rap. Good morning, good morning. Isang napakagandang umaga po sa inyong lahat and happy commemoration ng Lingayen Gulf Landings. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ.